Billionaire God of War Chapter 81 Ethan Hunt. Napaungol si Gerald at lumingon kay Steven. May dugo sa labi niya at ayaw niyang magsalita sa sobrang takot. Nakatuwang si Steven sa loob at naglabas ng iba pang telepono at tumulong. Buti ilang oras para sa iba pang mga grupo para sa pag-alis at may mga boses na mababa ang dumating mula sa mga dulo ng iba. Steven. Umisi si Steven. Oh, number 2, ang saya-saya mo sa Fairbanks, no? Inaalagaan mo talaga ang kuya mo. Anong gusto mo? Narinig ni Nicholas na medyo hindi matyaga. Siya ay nakikinig kay Gerald at wala siyang maraming relasyon sa kanyang kapatid. Si Nicholas ay hindi nasisiyahan kapag si Steven ay nagbigay kay Gerald upang magpadala kay Nicholas para sa pagpapalawak ng negosyo nito sa Fairbanks. May nangyari sa bahay. Alam talaga ni Steven na hindi natutuwa si Nicholas sa kanya pero hindi siya pinansin. Tahimik siyang nagpatuloy, na-stroke si tatay at hindi ko alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Ano? Lumalakas na ang boses ni Nicholas. How did you treat dad? Inalagaan mo siya ng husto kaya na-stroke ka. Ano ang relasyon niya sa akin? Pumuso si Steven. Hindi ako ang nagpagalit sa kanya. Wala siyang masyadong masabi kay Nicholas. Hahanap ng oras para bumalik. Tinakpen niya ang phone. Alam niyang magkapatid sina Nicholas at William at nakikinig sa lahat ng sinasabi ni Gerald. Mahina si William pero mas maganda ang personalidad ni Nicholas. Kaya dahil kailangan ni Steven ang lahat ng kanyang pamilyang Palmer, kailangan niyang ipadala si Nicholas sa Fairbanks. Hindi mo naisip si William, ngunit ngayon ang pamilya William ay nagdulot ng maraming problema para sa kanya. Kapag hindi ka bumalik at nalaman mong na-stroke ka dahil hindi ka magalit, anong gagawin mo? Lumingon si Steven kay Gerald pero nakatitig si Gerald sa mga mata niya at hindi online para tingnan si Steven. Narinig na niya ang buong pag-uusap sa telepono noong nakaraan ngunit wala siyang masabi o magawa. Mag-ingat sa ugali ni Nicholas, siguradong bugbugin niya si William hanggang mamatay. Walang ibang pinakinggan silang dalawa at walang pakialam kay Gerald. Kung nakita niya kung paano na-stroke si Gerald, wala siyang dapat ikatakot. Pero ang dahilan ng mga taong ito ay si Steven. Ang mga anak ng masasamang tao, ang mga hayop na ito ginagamit sila nina Nicholas at William para pumatay. Kuwit. Sa ngayon, hindi ito telepono. Ibinaba ni Nicholas ang telepono at ang mukha, gusto niyang patayin ang mabagal na sumagot. Kuya Nicholas, gusto mong tanggihan si boss? Magalang na tanong ng isang subordinate. Hindi dapat tumanggi. Hindi ako dapat bumalik sa Greencliff kaya tingnan ang bagay na Eli Howard. Mayroong ilang mga galos sa ulo ni Nicholas na maikli, nakakatakot tulad ng ilang nakakatakot na nakakatakot. Nagsimulang lumitaw ang mga daluyan ng dugo sa mga braso at nagsimulang gumalaw ang mga mata. Ngunit ako ngayon, napakalaki ng nangyari sa pamilya at na-stroke si Gerald. Paano mo nalaman ang isang bagay na napakalaki ngayon? This bastard Steven, what kind of family head is he? Hindi mo maiisip ang mga bagay na ito. Agad na kinuha ni Nicholas ang ilan sa kanyang mga kaibigan at umalis sa Fairbanks patungong Greencliff. Tuldok 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 tuldok. Hindi mababa sa mga pabrika sa lugar. May ilang lalaki na nagtatago sa putikan at nangongolekta at gumagawa pa rin ng mga rolyo. Makalipas ang 2 araw, narating na nila ang unang yugto, ngunit ang bilis nila ay hindi maihahambing kay Ethan. Habang nagsasanay sila, nagiging mas nakakatakot ang mga kursong ito. At mas nakakatakot pa sila kay Ethan mismo. Baliw na si Kuya Geoff ngayon. Wala siyang ibang choice kundi ang mag-practice at pumasa sa level. Pula ang lahat at hindi dapat magpahinga maliban kung hindi siya makagalaw kaagad dahil sa kawalan. Ipanganak. Huli. Sayang hindi ako makapaniwala na hindi ako makakalagpas sa level na ito. Sa tuwing nahuhulog ang isang tao, maaari niyang ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamay at dumi upang magsimulang bumangon. Lalo silang na-motivate kapag nakikita nilang nasa harapan nila ang iba. 2 araw lang iyon pero ramdam na ramdam nila na tumaas sila ng husto. Nakakatakot talaga. Kabanata 82. Si G. Roger, ang tagapamahala ng proyekto, ay nagayos ng mga kawani ng pagkain at hangin para sa kanila. Nang makita niya kung paano gumulong-gulong sa putikan ang mga maputik na lalaki na para bang mga baliw, naramdaman niyang malalim ang pakiramdam nila kahit hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Kuya Ethan, pwede ba akong sumali sa training na ito? He half-heartedly asked Ethan na nakaupo sa tabi niya at umiinom. Mas mabuting manatili ka sa iyong desk job. Napatingin si Ethan sa kanya. Kung ang pabrika ay tumatakbo ng maayos, maaari kang magkaroon ng ilang stock. Pakiramdam ni Mr. Roger ay hindi niya mapigilan. Bilang isang ordinaryong empleyado, hindi siya sapat para maging responsableng tao, ngunit handa si Ethan na ibigay ang kanyang bahagi. Hindi ka maaaring kumita ng pera, paliwanag ni Ethan, damn, I have nothing, so it's more important to be unhappy. Salamat Kuya Ethan. Salamat. Ipinakita ni Mr. Roger ang kanyang karangyon.
Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong gumagana ang pabrika sa kung ano ang maibibigay ko. Pagkatapos ay naging masigasig siya at ito ay isang masayang sandali nang bumalik siya sa kanyang trabaho. Wala talagang pakialam si Ethan sa pera. Nagkaroon siya ng halaga ng buhay na mas mataas ng ilang beses. Kung gaano pa ang nakuha niya ay hindi mahalaga sa kanya. Ngunit kung magagawa mo ang isang bagay na mas makabuluhan, tulad ng siguraduhin na ang mabubuting tao ay may hindi balanseng mga sitwasyon at siguraduhin na ang mga tao ay nabubuhay ng mas mahusay sa totoong buhay, kung gayon hindi ito masama. Lumingon siya at tumingin sa unahan si Kuya Joff at ang iba pang trying hard. Alam niya sa kanyang puso na sila ay tunay na masama. Hindi ito maaaring maging dahilan para maabot nila ang pamantayan. Ang hinahanap ni Ethan ay isang maunlad at matatag na tao. Wala ba lahat? He haul ups loudly. Lahat kayo haul ups kung bakit hindi ka dapat umamin ng pagkatalo, so bakit ngayon pa? Ang kursong pagsasanay na ito ay napakaliit at simple, ngunit makikita mo ito kung ano ito pagkatapos ng 2 araw. Kung hindi, umalis ka na. Huwag kang manatili dito at tayo na. Kahit na ang matandang lola ay mas mabilis tumakbo kaysa sa iyo. Kung hindi mo kaya, huwag mo na lang sabihin. Hayaan mo lang na patayin ka ng brat na iyon. Napangiti sila sa bawat sinabi ni Ethan. Nauubusan na sila ng lakas at gustong magpahinga, biglang galit na galit ang energy nila at laging lumilipad sa balancing beam. Hindi ko matalo si Big Boss sa pakikitungo, pero gusto ko talagang lumaban ngayon. May putik sa bibig ni Kuya Joff habang pilit na pinipigilan ang katayuan sa kanyang puso. Huwag kang huminga, gawin mo lang. Kung hindi ako makalampas sa 2 yugto ng season, aaminin kong sapat na. Damn, lolo, lagi akong bagsak. Tuldok 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 tuldok. Sa ilalim ng araw ng hapon. Biglang dumating si Nicolas. Dumiretso siya sa bungalow ni Gerald, may isang lalaki na may dalang cellphone na mukhang kasama niya. Nicolas, anong ibig sabihin nito? Malungkot na komento ni Steven kay Nicolas. Nawala ito ni Nicolas at pumasok. Wala sa likuran niya ang 7 dayuhang lalaki, hinihikayat lang niya ang security guard sa pintuan. Ilipat pa. Napaka-dominante niya. Nagliwanag si Steven at walang sinabi kung hindi magsipag si Nicolas, talagang nag-aalala siya na hindi kayang labanan ni Nicolas si William at ang kanyang pamilya. Pagkakita pa lang niya kay Gerald na nakahiga at medyo bukol ang mukha na parang naparalisado na, napuno ng luha ang mga mata ni Nicolas. Ama, nahulog siya sa tunog ng malaking bato nang magtagumpay si Gerald at magluksa sa galit, sana mamatay ka na. Gustong umiyak ni Gerald. He really acts with few words and really want you to know, Nicolas, that he became like that because of that bastard Steven. Ngunit hindi siya makapagsalita. Para makita niya si Steven at may takot sa mga mata ni Gerald. Sino ka? Yan ang baldado mong walang kwentang kapatid, William. Napatingin si Steven kay Gerald habang kinikiliti ang mga mata, agad namang umiwas si Gerald kay Steven. Hindi mo alam kung bakit sobrang gulo ni William sa pamilya mo. Pagkakita pa lang niya kay Gerald na nakahiga at medyo bukol ang mukha na parang naparalisado na, napuno ng luha ang mga mata ni Nicolas. Ama, nahulog siya sa tunog ng malaking bato nang magtagumpay si Gerald at magluksa sa galit, sana mamatay ka na. Gustong umiyak ni Gerald. He really acts with few words and really want you to know, Nicolas, that he became like that because of that bastard Steven. Ngunit hindi siya makapagsalita. Para makita niya si Steven at may takot sa mga mata ni Gerald. Sino ka? Yan ang baldado mong walang kwentang kapatid, William. Napatingin si Steven kay Gerald habang kinikiliti ang mga mata, agad namang umiwas si Gerald kay Steven. Hindi mo alam kung bakit sobrang gulo ni William sa pamilya ko. Pinatay ang mukha ni Nicolas. Tumingin siya kay Steven, mukha siyang galit na binata. Magpaliwanag ka, anong nangyari? Kabanata 83. Nang makita niya kung gaano kagalit si Nicolas, mas naging vulnerable si Steven. Pumunta ka sa Fairbanks para mag-develop, kaya ako lagi ang tumutulong kay dad dito. Sinabi ni Itay na si Dayan ay umabot na sa edad na makapag-asawa, kaya gusto niyang makahanap ng mapapangasawa. Kaya after much effort, we found the best man to be her husband, pero hindi namin matanggap si Dayan na walang alam sa pag-ibig at sa halip ay nagtanim ng sama ng loob kay dad. Nakipag-ugnayan siya kay Tom Foster mula sa Greencliff, kumuha ng isa pang proyekto na pinakamahalaga kay tatay at si tatay ay magkakaroon ng malaking hit. Hindi lang iyon, sadyang itinatag ni William ang Palmer Group at sinabi sa lahat na hindi dapat magkaroon ng Palmer Group ang Greencliff. Sa mga nakaraang araw, ipinahayag ng Palmer Group na walang dahilan at labis kaming nagdusa. Sinisisi ni Steven si Dayan at ang kanyang pamilya. Kung tutuusin, si Gerald lang ang nakakaalam ng totoo, pero hindi siya makapagsalita dahil sa kalagayan niya, kaya lahat ng sinabi ni Steven ay naging totoo. Lalong sumama ang ekspresyon ni Nicolas nang marinig ang biro na ito, may narinig siyang tunog sa pamamagitan ng masikip at maririnig na kaluskos. How dare William do this? Sinusubukan ba niyang magrebelde?
Ganap na winasak ni William ang pamilya Palmer at pinahirapan si Gerald ng mga stroke. Isa siyang masamang anak. Nako, at sinabi rin niyang maswerte ka sa Fairbanks. Humisi si Steven. Walang pakialam ang ate mo sa ating dalawa noon. Taon-taon ay silent player lang siya at nagpanggap na walang kwentang bomb. Nang sa wakas ay nagpakita na ito ng tunay na kulay, hindi na kami nagkaroon ng sapat na panahon para mag-react si tatay. Sinadya niyang magmukhang napakasakit habang naglalakad patungo kay Gerald at sa mga bisig nito. Ako ay isang walang kwentang tao na hindi nag-aalaga ng mabuti kay tatay. Baka sa mukha nila ang guilt at frustration dahil totoo lahat ng diagram. Ang mukha ni Nicholas ay mukhang kontento sa galit at hindi nabigla sa pagiging possessive ni Steven. Nakakatakot talaga ang mukha niya. Ama, hahanapin ko ang hustisya para sa iyo. Tumingin siya kay Steven. Ingat ka, Dad. Dahil kausap ka ng pamilya Palmer, hindi na kita dapat tanungin. Kinuha ni Nicholas ang kanyang anak na babae at umalis ng bahay. Baka sa mukha ni Steven ang kaligayahan. Medyo mabangis si Nicholas kaya maganda ang ginawa niya sa Fairbanks. Ngunit hindi siya sapat na matalino. Pare, ayon kay Nicholas, papatayin ang buong pamilya ni William. Bumalik siya para makita si Gerald kaya ganoon na lang ang pag-aalala sa labi ni Gerald at nakita ang takot nito. Gusto mo bang sabihin kay Nicholas na ginawa ko ang lahat ng ito? Pilit na inigalaw ni Gerald ang kanyang ulo ngunit hindi siya makagalaw. Maaari mong sabihin sa kanya. Sa ganoong paraan, maaari kang mamatay ng mas mabilis at hindi mo kailangang magdusa ng lahat ng sakit na ito. Tahimik na sinabi ni Steven ang biro na ito, ngunit nagsimulang makaramdam ng takot si Gerald at agad na naramdaman ang amoy ng ihi. Basang-basa lahat ng pantalon ni Gerald. Nakatingin sa kanya si Steven habang naglalakad na nakakurot ang ilong at hindi niya makausap si Gerald. Uwit. Sa ngayon, nakauwi na sina William at Diane. Hindi na nila kailangan pang magtrabaho sa bahay at makakauwi sa oras para kumain sa mga mamahaling lugar na inihanda noong Abril. Sa panahong ito, nagsikap ang ama at ang mga anak na babae upang matiyak na maayos ang pagsisimula ng negosyo mula sa simula at naglaan ng maraming oras at pagsisikap. Ang magandang bahagi ay ang lahat ay tumatakbo ng maayos. Bakit hindi pa bumabalik si Ethan? Tanong ni William. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa taong ito sa nakalipas na 2 araw. Gusto niyang uminom kasama si Ethan. Aalisin niya ang ilang mga problema sa pabrika at darating siya sa katapusan ng linggo. Dapat ay papunta na siya. Nagugas ng kamay si Diane at inilapag sa mesa, hindi na niya ako pwedeng tanungin tungkol sa mga blindfold sa gabi. Magsisimula siyang kumain noong Abril para kumuha ng isang buong plato ng paboritong tadyang ng baboy na matamis na suka. I will bring him always after Ethan returns. I don't want to be. Gustong-gustong umiyak ni Diane. Anak mo ako, Ethan. Ayaw din niyang kumain, but then Ethan came to her house. April didn't think anything of Ethan if he ready. Ngayon ay bawal kumain si April at itinatago ang lahat para kay Ethan. Hindi napigilan ni William ang pagtawa nang makita ang mga babae mismo na mukhang may sakit. Kumain muna tayo, huwag mo na siyang hintayin. Gusto niyang lumapit sa kanya ng biglang. Hayaan. Ang ilan ay bukas sa bahay hanggang bukas. Kabanata 84. Nagulat si April sa malakas na ingay. Niluwagan niya ang pagkakahawak sa plato ng tadyang ng baboy na matamis suka at lahat ay nahulog sa sahig. Natakot sina Diane at William at tumingin sa likod. Anong saya? Sabi ni William nang makita si Nicholas na malapit ng mamatay. Sino ang kapatid mo? Malamig na ngumiti si Nicholas. William, matapang ka talaga. Kapag wala ako dito sa Greencliff, maglakas loob kang iharap si father ng ganito. Nagulat si William, ano ang ginawa niya? Pangalawa, tiyo. Sa sobrang takot ni Diane namutla ang mukha, nakakatakot talaga si Nicholas. Sa katunayan, pumasok siya sa isang bahay hanggang sa bumukas ito at pumutok. Don't call me second uncle. Wala akong tusong pamangkin na katulad mo. Malamig ang mga mata ni Nicholas at determinado siyang ibunyag ang pagpatay. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang mas malaking hakbang patungo kay William, ginamit ang kanyang kamay upang hilahin si William mula sa wheelchair at hinampas siya ng kanyang kamay sa ulo. Ramdam ni William ang sakit hanggang sa bumagsak siya sa sahig, hindi tumigil doon si Nicholas at ipinagpatuloy ang pagsipa at pagsuntok sa kanya. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Nagulat sina April at Diane at tumakbo papunta kay William. Si William ay napakahina at marupok kaya tiyak na hindi siya mapapantayan ni Nicholas, maaari siyang bugbugin hanggang mamatay sa antas na ito. Ayaw mag-abala ni Nicholas, sinipa niya ang binti ni William na sobrang paralisado. Damn. Gumamit ka ng lahat ng uri ng pamamaraan para lang sa sakit, ama. Sinubukan ni William na pigilan ang sakit na naramdaman niya at sinabing hindi. Naglakas loob ka bang magprotesta? Nagsimulang humihip ng mas malakas si Nicholas. Itigil mo yan.
Itigil mo yan. Hinawakan ni April si Nicholas at nagmamadaling tumayo si Diane sa harapan ni William. Huwag mong patulan ang tatay ko. Lalong nagalit si Nicholas. Manahimik ka sa nangyari ngayon. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi, itong hari, lahat ng tao ay bugbugin ko hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ito patungo sa ulo ni April. Isang bato na lumilipad sa bilis ng isang bala. Hinawakan ni Nicholas ang kanyang likod at hindi niya natuloy ang pagbagsak ni April kung saan pilit niyang iniiwasan ang mga batong nakakasalubong. Pero hindi niya mapigilan. Dama po ang bato sa kanyang matigas na likod na nagdulot ng paglilipat, hinayla siya sa kontrol ni April at umatras ng 2 hakbang. Nasa pintuan si Ethan at huminto ang hangin sa labas ng katawan niya na sobrang nakakatakot. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga pagpatay sa paligid ni Nicholas. Biglang bumaba ang temperatura sa bahay para silang nasa isang iglo. May matinding takot na bumabangon sa puso ni Nicholas, ang takot ay kamatayan. Dahil malayo ka dito at masakit pa sa puso ng tatay ko, wala akong pakialam kung sino ka man. Nabasag ng boses niya si Nicholas. Sumakit ang likod niya ng bato kaya sumakit. Hindi na niya kailangan pang tingnan para malaman na puno ng dugo ang likod niya. Bumalik si Nicholas at tumingin kay Ethan with a stating expression. Sino ka? Hindi mo dapat alam kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na patay ka na ngayon. Hindi na nag-abalang magsalita si Ethan nang hindi kailangan. Gumalaw siya. Napakabilis ng kanyang mga galaw kung saan humarap siya kay Nicholas ng mga sandaling iyon. Ayaw niyang makipag-usap palagi sa bastos na tulad ni Nicholas. Lalong nalungkot si Nicholas nang makita niyang tumango si Ethan, yung taong humabol talaga sa kanya kaagad. Kahit ang Fairbanks, walang gagawa nito. Kailangan mo. Pinuhat siya ni Nicholas ng magaspang at marahas. Si April at ang iba ay nakakatakot sa takot. Alam nilang lahat kung sino si Nicholas. Bata pa lang ay mahilig na siya sa Beckett at napakalupit. Kahit na hindi pa siya nakulong dahil sa paglulunsad ng isang tao noon. Kung siya ang magdedesisyon para sa lahat, doon nahihirapan si Ethan. Kinailangang huminto si April nang makitang biglang sumulpat si Ethan sa kanyang mga bisig. Kabanata 85. Pinuhat ni Ethan ang maliit na si Nicholas hanggang sa hindi na siya makalakad. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Nicola. Hindi nag-atubili si Ethan. Gumamit siya ng napakalakas at pumutok ang pulso ni Nicholas na may kaluskos. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga patak ng pawis kay Nicholas. Napaungol siya ng may sakit, natakot si April at sa susunod na natapos sila. Hindi nila sinasadya na maging ganito si Ethan, hindi man lang may pagtanggol ni Nicholas ang sarili niya. How dare you blow my father and mother? Hindi huminto si Ethan sa isang tabi, nilapitan niya si Nicholas sa kabilang side at nakarinig ng magaspang na ingay. Isa pang boses mula sa tula ang bumalik sa realidad. Pakiramdam ni April ay lalabas na ang kanyang puso sa kanyang bibig. Halika na. Napaungol si Nicholas. Napakasakit ng braso niya kaya nanlalambot. Itinaas niya ang kamay para hawakan si Ethan, ngunit mas mabilis si Ethan kaysa sa kanya. Ipinatong niya ang isang paa sa tuhod ni Nicholas at nang bawiin niya ang kabilang paa, nawala ng balanse si Nicholas at nahulog sa sahig. Kakausap lang niya si Ethan at malapit na ang kamay niya. Wala pa rin siya sa sahig ng tapakan ni Ethan, ang kanyang magandang binti, ang nagyayelong tingin niya ay dulot ng takot ni Nicholas. Kailanman ay hindi siya natakot ng ganito, at hindi pa siya nabuli sa ganoong sukat, at wala man lang siyang lakas na lumaban ngayon. Tumingin si Ethan kay Nicholas at sinabing, hindi ko alam kung sino ka. Ang buong bahay, at ang lahat ng Nicholas ay hindi gumawa ng kahit isang tunog. Siya ay isang malupit na tao, ngunit ang malinaw ay si Ethan ay mas malakas kaysa sa kanya. Siya ang nangingibabaw, ngunit kayang ayusin iyon ni Ethan. Sigurado siyang matagal nang sasama sa kanya ang kakaibang demi-human, kung hindi ay hindi papasok si Ethan sa bahay. Ethan. Nagtaas ng boses si William, huwag mo siyang patayin. Napaungol si Ethan Sekeran sa galit. Kung gusto mong pumatay ng tao, hindi mo kailangang habulin siya. Nakaramdam ng kirot si Ethan nang marinig ang sinabi ni William, kung hindi ay napatay na si Nicholas. Tutal kapatid naman si Hannah. Huminga ng malalim si William. Huwag mo siyang patayin. Napapikit si Ethan, napakabait ni Diane at ng kanyang pamilya, kaya naman pinagkakaabalahan sila ng mga taong ganito. Tay, may kapatid ka na pero hindi siya makakakuha ng kapatid. Malinaw na paliwanag ni Ethan. Kapag hindi ako nagmamadaling umuwi, tatadteran kita hanggang mamatay. Napabuntong hininga si Nicholas, nagsimula na naman ang hindi pamilyar na sakit sa kanyang mga ugat. Ngayon ay alam na niya na si Ethan ang lalaking nagpakasal sa pamilya ni Diane. Ipinakita ni Steven ang pinakapinong lalaki kina Diane at Nicholas na noong una ay hindi naniniwala. Alam mo kung ano ang hitsura ni Steven at kung ano ang iniisip niya tungkol sa pamilyang William. Pero ngayon hindi niya alam kung paano magkakaroon si Steven ng nakakatakot na lalaking tulad ni Ethan para maging asawa ni Diane.
Alam ko. Natawa pa si William. Bumalik siya kay Nicholas. Nicholas, magsisimula na ngayon at sa susunod na araw tapos na tayo at maghihiwalay na tayo. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, hindi ako ang dahilan kung bakit nagkakaganito si Dad. Tumingin siya kay Ethan. Hayaan mo siya. Pumuso si Ethan. Iniligtas ng tatay ko ang buhay mo, mag-ingat ka. Binitawan niya ang kanyang bukong-bukong kay Nicholas at agad na ginamit ni Nicholas ang kanyang magandang bukong-bukong para makatayo dahil sa kanyang buong katawan. Baka sa mukha niya ang pananakot, hindi ba nabali ang braso at binti niya at dapat magpasalamat kay William. Umiling ang pinya at tila nakangiti, ngunit mukhang mas delikado ito kaysa sa nakaraan. Kabanata 86. William, you are amazing. Natawa si Nicholas. Hindi pwedeng ganyan si Papa dahil hindi pa kayo kasal ng pamilya Palmer. Tumingin siya kay Ethan. Ang pagpatay sa kanyang mga mata ay hindi nabawasan bagkus ay nadagdagan pa. Matapos ang ilang segundong pagtitig kay Ethan ay tuluyang tumango si Nicholas at tumalon. Tinulungan ni Ethan si William sa wheelchair. Tumakbo sina April at Diane sa kwarto para kunin ang first aid kit at makipagkita kay William. Halos mapaiyak si April dahil ramdam niya ang sakit sa puso niya. You stupid man. Ano ang kailangan mong isuko? Simula nung bata ka parang bata yung dalawa pero ikaw. Siya ay malubhang nasugatan, ngunit ikaw pa rin. Lalong nagagalit si April kapag nagsasalita at medyo nagagalit pa. Siyempre, ayoko ding patayin siya ni Ethan. Hindi niya maintindihan na tinapos ni Ethan ang buhay niya dahil sa isang bastard na tulad ni Nicholas. Hindi sumagot si William at hindi siya nagsalita. Namula ang mga mata ni Diane at kasal na siya. Nang makita ni April si William, ayaw niyang sabihin kung ano. Tumayo siya at lumapit kay Ethan at naramdaman niya ang pag-iyak. Bakit lahat sila gustong lokohin ka? Nakita ni Diane si Ethan. Because you're not good enough, sagot ni Ethan sa mahinang boses. Isang hari, kapag malakas ka, walang maglalakas loob na ay bully ka palagi. Lalo na kung kailan ako magiging matatag. Seryosong tanong ni Diane sa mga tanong na ito. Inabot ni Ethan ang kanyang ilong upang masuyong hawakan. Bilisan mo. Alam niyang napakabuti ng pamilya. Hindi mahalaga kung ito ay William, Diane, o kahit April, ang pamilya Palmer ay napakalaki. Ayaw nilang patayin si Nicholas. Hindi nila iniisip si Nicholas. Iniisip nila si Ethan. Pero hindi nila alam na may awtoridad si Ethan na magdesisyon kung mabubuhay o mamamatay ang kontrabida na ito. Sinabi ni Nicholas kay Ethan na palayain si Nicholas, ngunit alam ni Ethan na sinira nila ang relasyon sa pamilya Palmer. Simula ngayon hindi na makakasama ni Diane at ng kanyang mga anak ang pamilya Palmer. Kuwait. Sa puntong ito ng panahon, may dumating sa East Lake Tea House at pinaramdam nila kay Bill Hale, Rodney Davis, at lahat ng mga boss mula sa illegal na Greencliff ang problema. Hindi talaga namin alam ang tungkol kay Eli Howard. Mayroong ilang mga tao na tahimik na nakaupo sa mesa na parang gusto nilang may dumating mula sa Fairbanks. Pupunta siya rito para kay John Howard. Dahil may kumausap kay John Howard bilang isang kapatid, hindi dapat umupong mag-isa si Eli Howard at hindi niya kaya. Ang lalaking nakaupo sa mesa ay si Nicholas Gus Thompson. Kung gayon sino ang unang humimok kay John Howard? Nagpalitan ng tingin sina Bill Hale at Rodney Davis. Nakita nila ang maraming pasanin sa mata ng isa't isa. Narito ang isang taga-Fairbanks. Si Nicholas ay si Eli Howard sa mga ilegal ng Fairbanks. Ngayong si Eli Howard ay bumalik sa Greencliff, si Nicholas ay mas matanda sa kanya. Si Gus Thompson ay hindi isang mabuting tao, ngunit ang pagiging isa kay Nicholas, Bill Hale at ang iba pa ay hindi nagpasama sa kanya. Nabanggit ni John Howard si Tom Foster. Sa wakas ay nagsimulang magsalita si Bill Hale pagkatapos ng ilang pag-aatubili. Sulit na sulit ang pagkuha ng ganito. Ang isa ay dapat malaman ng napakadali sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang simpleng pagsisiyasat. Alam ng maraming tao kung bakit hindi natatakot si Tom Foster kay Eli Howard at sinabing si Eli Howard ay isang uod. Tom Foster. Si John Howard ay inupahan ng mga Palmer para malagay si Tom Foster sa gulo at baldado kaya bumalik si Eli Howard sa Greencliff dahil dito. After explaining this, Bill Hale added, nga pala, ang Palmers na sinasabi niya ay ang pamilya ni Steven. Lalong naging madilim ang ekspresyon ni Gus Thompson. Sa wakas, nahanap ng problema si Steven. Kabanata 87. Si John Howard ay inilunsad ni Tom Foster kaya ang problema kay Eli Howard ay maaaring sila rin ay may kaugnayan kay Tom Foster. Hindi pa niya narinig ang tungkol kay Tom Foster sa nakaraan. Ilang taon lang siyang nakapaligid sa Greencliff kaya medyo may kakayahan siya. Pero bakit natatalo ang ibang manlalaro dahil sa tanghang? Walang sinabi si Gus Thompson. Bahagya niyang tinapik ang garapon sa mesa at may ritmo ito. Ni Bill Hale o Rodney Davis ay walang sinabi. Gaano man nila kaayawan si Tom Foster at ayaw siyang patayin, sa ngayon, dapat magkaisa ang lahat ng mga ilegalista sa Greencliff.
Ang mga tao mula sa Fairbanks ay dumating dito na may lihim na motibo. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Gus Thompson at hindi na nagtanong pa tungkol kay Tom Foster, malinaw na sapat na ang impormasyong ito, at mayroon siyang plano kung ano ang gagawin. Ang mga bagong operasyon sa paglilinis ay lumalabas halos sa lahat ng oras, at hindi alam ng Fairbanks ang tungkol sa mga ito. Malaki ang naranasan mo, hindi ba? Tumingin siya kay Bill Hale at sa iba pa habang mahinahong nagsasalita, ang pagtatapos na ito ay sulit na mabuhay. Bahagyang nakatakda ang ekspresyon ni Bill Hale. Maririnig mo ang mga sinabi ni Gus Thompson. Malamig ang tingin niya. Ibig mong sabihin may paraan tayo palabas. Tumawa si Gus Thompson at tumingin saglit kay Bill Hale. Ang dagat ng paghihirap na ito ay walang katapusan, ngunit wala ring pagbabalik. He wouldn't choose to click anything and spoke directed, "Boss, we have a big answer on this. Why don't you think things through?" Ito ay napakalinaw. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataon na kunin ang legal at illegal na Greencliff. Naisip ni Bill Hale at ng iba pa na si Gus Thompson ay maaari lamang magpahiwatig ng problema, ngunit hindi nila ito matanggap. Ito ang dahilan kung bakit sila gumawa ng mga pagpipilian. Hindi kailangan. Napatayo lang si Bill Hale mula sa kanyang upuan, mahal ko si Bill Hale, palaging tumatakbong mag-isa at ayoko nang sumusunod sa likod ng ibang tao. Masama ang kanyang ekspresyon at kinuha ang kanyang anak mula sa tindahan. Si Rodney Davis ay patuloy na nakaupo ng may pag-asa, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang malungkot. Gusto ng lahat na maging independent at ayaw mamuno ng iba pero malayo sa kanila ang mga taga Fairbanks, kaya kung hindi sila makikinig sa kanila ay tiyak na makakasama ito sa kanila. Masyadong makitid si Bill Hale. Paano ang lahat? Nagpa siya si Gus Thompson na subukan ang ibang panig. Sabi ng Big Boss ko, hindi ito ang mundo kung hindi kayo magkaibigan, kung magkaaway kayo. Isang mapanganib na hula. Bumagsak ang mga mukha ni Rodney Davis at ng iba pa. Ito ay isang agarang panganib. Kung hindi nila siya susundin, makikita nilang wala na ang huling katakutan ni Nicholas at hindi na niya ito mapasaya. Ganun pa man, siguro na kung hindi siya papayag ngayon, hindi siya mawawala ng buhay. Kahit na sila ang pumalit sa Greencliff, sila lang ang maliliit na hipon na makapangyarihan sa lahat sa Fairbanks. O siya pala, may sasabihin ako sa'yo. Nagsalita pa si Gus Thompson. Ang Fairbanks, halimbawa, ay nagbago kaagad. Nang marinig nila ito, narinig ito ni Rodney Davis at ng iba pa. May mangyayaring ilegal sa Fairbanks. Isang malaking alon ang bumagsak sa kanila. Kahit na hindi sila pumunta kay Gus Thompson, walang ibang dapat pumunta sa kanya. Kung hindi sila sumunod sa isang tao, sila ay matatapos. Si Rodney Davis ay kaakit-akit sa loob at nagbabago ang paraan ng pagtingin niya sa ibang mga tao kung kanino siya gumagawa ng napakahirap na desisyon. Kabanata 88. Mabuti. Sa wakas, nagsalita si Rodney Davis pagkatapos ng ilang oras. Kahit galit siya, hindi siya dapat pumili ng iba. Hindi gaanong alam ni Bill Hale at hindi niya alam kung ano iyon kaya hindi niya ito pinalampas. Kaya hindi kita mamimiss. Wala rin kaming pakialam. Mabilis na tanong ni Sanya nang makita nilang tumango si Rodney Davis. Nagsisimula ng ngumiti si Gus Thompson ngayon. Nakagawa ka ng isang napakahusay na pagpipilian. Tumayo siya at ayaw niyang mag-aksaya ng oras dito. Dumating siya na may dalawang layunin sa isip. Ang nag-iisa ay nakakakuha kay Rodney Davis at sa iba pa na sumunod sa amo, at ang pangalawa ay ang nangyari kay Eli Howard. Ngayon ay natapos na niya ang paggawa sa ikalawang bahagi. Dahil hindi sumasang-ayon si Bill Hale, hindi na niya kailangang magpatuloy. Babalik ako. Kalalabas lang ni Gus Thompson sa tindahan nang sagutin niya ang telepono. Ang kay-abangan ay tumagal ng ilang oras at hindi nawala. Kuya Nicholas, kakainin na kita agad. Napuno siya ng lagim. Talaga bang may humiwalay kay Nicholas? Anong nakakalokang lugar ang Greencliff? Si Eli Howard ay wala na dito at ngayon ay binaril din si Nicholas. Wala man lang siyang panahon para alamin ang kalagayan ni Nicholas at nakakatakot ang nangyari. Agad namang tumakbo si Gus Thompson para tingnan kung hindi ba si Nicholas, lahat ng lalaki kasama si Nicholas ay bali ang bukong-bukong, halos mapahinto si Gus Thompson. Ano ang nangyari? Tawagan ang Big Boss para magpadala ng mga tao ngayon din. Now, nakahiga si Nicholas sa kama na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Sige. Mabilis na nabuksan ang puso ni Gus Thompson at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit nang makita niya kung paano makakain si Nicholas ng isang tao, hindi na siya nakapagtanong. Pagkatapos sinabi niya, ang Greencliff ay ilegal, lahat sila ay sumasang-ayon maliban kay Bill Hale. Walang interes si Nicholas sa pag-aalaga kay Bill Hale, tumingin siya kay Gus Thompson at may matinding pagpatay sa mga mata niya kaya naramdaman ni Gus Thompson ang hangin sa likuran niya. Ang pagtakpan lamang ng masamang tao ay sapat na upang magdulot ng takot sa mga tao. Paano makapagsalita ang isang tao ng buo at pisikal?
Alam ko kung ano ang dapat kong gawin, sagot kaagad ni Gus Thompson, kapag nakita ako ng mga tao, kikilos ako. Tingnan mo, hindi mo dapat gawin ito ng mag-isa. Biglang nagsalita si Nicholas at bakas sa masasamang mata nito ang galit. Naramdaman ni Gus Thompson ang paggalaw ng kanyang puso at nagtanong, okay. Pagkaalis ni Gus Thompson, naging interesado si Nicholas. Ewan niya sa'yo. Mayroon lamang isang problema noong panahong iyon bago kinuha ang ilegal na Greencliff. Kahit na wala siyang ginawa, isa pang makapangyarihang grupo ng mga tao mula sa Fairbanks ang nakakita sa kanila sa lugar na ito. Ito ay isang mas malaking hiwa ng karne kaya lahat ay kumain nito. Isa lang ang nasa isip niya ngayon. Gusto niyang patayin si Ethan at patayin ang buong pamilya ni William. Uwit. Bumalik sa bahay ni Diane. Inayos na lahat ng mga kasangkapang natamba, si April at Diane ay nag-uusap sa puso nila tungkol kay William. Hindi siya pumayag na pumunta sa ospital. Medyo seryoso ang ekspresyon ng mukha ni William at mukha siyang matatag at malakas. Ibang-iba ito sa kung bakit siya napakalambot, mahina at mahina. Naglabas ng sigarilyo si Ethan at nag-ingat sa bahay. Itatabi na sana niya ito nang sabihin ni William, ikaw na. Sinabi ni April na hindi, kaya inabot ni Ethan at inilagay sa bibig ni William at hinugot. Ito marahil ang unang sigarilyong natamo ni William sa mga taon. Pagkatapos ng paninigarilyo, umubo siya at namula ang mukha. Take your time, sabi ni April nang maramdaman ang sakit sa kanya. Hindi ito tumigil, ngunit sa pamamagitan ng mahinang sampal ni William. Kayo, bumalik na muna kayo sa inyong mga silid, sabi ni William. Ethan, kakausapin kita sa balcony. Kabanata 89. Tumango si Ethan at sinenyasan si William sa balkonahe. Malakas ang ihip ng hangin kaya nagbigay na rin ng senadoryo si Ethan sa sarili, natahimik sandali ang pangalawang tao bago siya kinausap ni William. Late ko na nalaman. Malapit na niyang maubos ang kanyang sigarilyo. Walang sinabi si Ethan. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng sigarilyo at ibinigay kay William. Hindi pa huli ang lahat. Sa sandaling dumating si Nicholas upang gumawa ng gulo, tama at malinaw na kinilala ni William ang kanyang sarili at ang pamilyang Palmer. Kasal na siya ngayon, magkamag-anak sina April at Diane. Gusto kong maging masaya ang iyong anak, ngunit marami kang utang sa akin sa lahat ng mga taon na ito. Interesado si William at ngumiti siya. At si Diane naman. Malaki din ang utang ko sa kanya. Kung gayon kailangan mong malaman, sagot ni Ethan. Ang bahagi ni Diane ko ang namamahala, ngunit hindi ko dapat ipaliwanag ang bahagi ni Mama. Nagkatinginan silang dalawa. Tumango si William. Ethan, salamat. Kung hindi pa nagpakita si Ethan ay namumuhay pa siya sa kaguluhan, pinagbantaan pa siya ni Gerald at nanghihina at maldita pa siya. Hahayaan niya ang kanyang asawa at ang paghihirap at kahinaan nito kasama niya. Ngunit ngayon ay naisip na ito ni William, ngayon ay mas determinado na siya at nagpa siya kung ano ang gusto niyang gawin. Next month, pupunta na ang doktor sa Greencliff. Hindi na itinuloy ni Ethan ang topic sa sinabi nito sa kanya. Hindi napigilan ni William ang kanyang emosyon nang marinig iyon, may kilala na si Ethan na doktor na makakapagpagaling sa kanyang karamdaman. Pagkatapos mong sablo, oras na para sa Palmer Group na makipagkamay sa kanya. Tumawa si Ethan, hindi ko alam kung ano ang negosyo kaya umaasa ako sa iyo. Tuldok. Mangyaring gumawa ng higit pa. Matapos dalhin sina Diane at William sa opisina, umalis si Ethan patungo sa isang pasilidad na pang-edukasyon sa lugar. 15 araw na ang lumipas, umiinit na ang kapaligiran. May ilang lalaki pa na gumugulong-gulong sa putikan. Hindi nila alam kung ano iyon at hindi maaaring maging masaya ang kanilang mga mukha. Ito ay tumagal lamang ng 5 araw, ngunit nakikita ng lahat ang pag-unlad sa kanilang sarili. Loko talaga ta. Saan man ito naroroon lakas, bilis, tugon o intensity mayroong malinaw na pag-unlad at nangyari ang lahat ng natuklasan nila ang hindi pangkaraniwang karunungan. Ang kanilang paggising ay isang bagay na hindi pa nila nararanasan sa loob ng 20-30 taon ng kanilang buhay, na nakakatakot na halos hindi sila makapaniwala. Pero totoo ang lahat. Walang nagpapaiyak sa'yo worth it, at walang nagagalit sa'yo, at hindi ka nagsisisi sa desisyon mo. Isa-isa silang nag-iisip kung makapasok ba sila sa top 30. Kaya lahat ay binibigyan sila ng pagkakataon. Nakasandal si Ethan sa kanyang cellphone, naninigarilyo at nakatingin sa kanila. Mayroong kalahati ng mga antas sa kabuuan at ilang mga tao ang umabot sa ika-8 antas. Kaya't sa kalaunan ay may magtatagumpay pagkalipas ng ilang araw. Ngunit naramdaman niyang napakabagal nila. Big Boss, may masamang plano ang mga lalaki mula sa Fairbanks. Nakatayo doon si Tom Foster. Bukod kay Bill Hale, hindi pa siya nagdesisyong magkompromiso. Walang impormasyong maaaring kolektahin dito. Walang sinabi si Ethan kaya nagpatuloy si Tom Foster, may ilang aksyon sa Fairbanks. Nabalitaan ko na si Nicholas ay may higit sa kalahati ng mga tao dito, at lahat sila ay mga stoners at ito ay mahusay.
Napakaseryoso ng ekspresyon ni Tom Foster. 13 sila. Iniulat ni Ethan ang bilang ng mga lalaki. Nagulat si Tom Foster. Pumunta sila sa lugar ko kahapon. Naramdaman ni Tom Foster na tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang leeg nang marinig niya ito. Alam niyang nasa ilalim ng pamilya talon si Nicholas at sinabihan niya si Ethan na mag-ingat. Ngunit ngayon ay malinaw na ang magkabilang panig ay magkasalungat sa isa't isa. Dahil nakatayo pa rin si Ethan dito sa isang piraso, ibig sabihin. Big Boss, hindi ko kasalanan ang hindi ko pag-aayos ng maayos, sagot kaagad ni Tom Foster. Mula ngayon sisiguraduhin kong may mga taong sisiguraduhin laging ligtas si Miss Palmer at ang kanyang pamilya. Kabanata 10. Kasama si Ethan, hindi magkakaroon ng anumang problema si Diane at ang kanyang pamilya. Pero kinailangan ni Ethan na sanayin si Geoff at ang iba pa kaya hindi niya kasama si Diane buong araw. Walang pakialam si Ethan. Ito ay isang grupo. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit siya ikinasal kay Geoff at sa iba pa. Walang sinabi si Ethan. Inubos niya ang kanyang sigarilyo at sumakay sa kotse para umalis. Ibinaba niya ang bintana at tahimik na sinabi, Tom, itong mga taong inaalaga mo ay talagang tanga. Umalis si Ethan. Napalunok si Tom Foster. Alam mo ba ang ibig sabihin ni Ethan? Nagsimula siyang tumakbo at sumigaw kay Geoff at sa iba pa. Maaari ka bang maging mas inutil kaysa sa iyo? Pambihira. Isang buwan na at hindi mo pa rin nakukuha sa lahat. Geoff. Paano kung hindi ka makalabas? Tuldok. Napakasama ng ekspresyon ni Steven. Naisip niya na kung mag-isang pumunta si Nicholas kahit hindi mamatay ang buong pamilya, kahit isa sa kanila ay mapilayan at hindi na nila may pagpapatuloy ang kanilang negosyo. Ngunit ang nakakagulat, sina William at Diane ay pumunta sa opisina gaya ng dati at sila ay nasa mabuting kalusugan. Sa kabilang banda, wala siyang narinig mula kay Nicholas. Ikaw bilang Ethan hindi man lang mabaril si Joe Stewart. Tumingin siya kay Archie at tinanong siya. Siya ay binugbog at siya ay napigilan ng napakalakas. Ramdam ni Archie ang kawalang hanggan sa kanyang isipan. Sa sandaling naisip niya si Ethan, naramdaman niya ang buong katawan niya, ang takot na naramdaman niya ay nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, at ang takot na iyon ay hindi mawawala. Lalo na ang nangyari kay Joe. May kumuha sa kanya. Bumaba ang mga mata ni Archie sa kanyang mukha. Dad, huwag ka nang mag-alala kay Diane, natatakot na talaga ako. Tinamaan siya ng malakas ni Ethan kaya natakot siya ngayon. Ang baliw na iyon ay nangangahas na manakit ng sinuman. Hindi pinayagan ni Ethan na umalis ang tagapagmana ng pamilyang Stewart ng Fairbanks at mas mahal niya si Archie. For example, what makes it even more married, Archie choose these crazy people from 10 suitors, he gives time to the people his real choice is Diane at this time. Sinampal ni Steven ang anak. Walang kwentang bata. Paano ako magkakaroon ng walang kwentang anak? Tinanggihan ni Diane ang mga bagay na ito mula sa kita kaya kailangan kong bumalik. Nyabanya. Nasa pinakadelikadong level na ang mukha ni Steven. Ngayon lahat ng tao sa Greencliff ay nagsasabi na ang kanyang pamilyang Palmer ay masisira hanggat ang pamilyang William ay nabubuhay at nasa Greencliff ang pamilyang Palmer. Paano niya nagawang tapusin siya? Pumunta ka ngayon sa Fairbanks. Sigaw ni Steven. Tatay, para saan? Nakaramdam ng pagkahilo si Archie. Ayaw niyang pumunta. Hindi siya dapat pumunta kung saan-saan at gusto lang niyang makauwi ang Bahamas. Pero galit na galit ang mukha ni Steven kaya hindi nasabi ni Archie ang iniisip. Pumunta ka sa pamilya Stewart. Tumawa si Steven. Alam mong sinaktan ni Stewart si Joe at ipakita mo sa kanila kung gaano mo iyon pinapahalagahan. Sa ngayon, ang lungsod ng Fairbanks ay mas malayo kaysa sa Greencliff sa maraming lugar tulad ng ekonomiya, kultura, o kahit na epekto dito. Ang pamilyang Stewart ang pinakamalakas na pamilya sa isang lugar tulad ng Fairbanks. Hindi pa rin alam ni Joe kung kailan siya nakahiga sa kama. Ang pinuno ng pamilyang Stewart na si Quentin Stewart ay tumingin sa kanyang anak at ang kanyang ekspresyon ay madilim. Master Stewart, malubha ang injury ni young Master Stewart kaya sa tingin ko ay mabuti para sa kanya na ganap na gumaling. Seryoso at pira-piraso ang pagsasalita ng isang doktor. Ang pinsala sa kanyang tuhod sa partikular, ito ay nagkakahalaga ng pagtayo sa hinaharap. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Quentin Stewart. Patawarin mo ako dahil mas mabuti kung wala kang gagawin, sabi ng doktor, ngunit may isang sikat na doktor sa labas ng estado na pupunta sa lalawigan ng River Harbor sa susunod na buwan. Baka may solusyon. Salamat sa iyo doktor. Tumanggo si Quentin Stewart at nagtanong sa isang tao na magpatingin sa doktor. Sinalubong siya ni Joe sa mga kumot at naglakad papunta sa sala. Nagsimulang lumitaw ang mamamatay mula sa kanyang mukha na mukhang masama.